Anthony POV. I held her hand. Alondra, I started. Tila hindi niya ako naririnig, at nakaiwas pa rin ng tingin. I was badly drunk that night. It's my fault. Uminom-inom pa kasi ako and I'm really sorry. Nagpahatid ako kay Chelsea sa penthouse, dahil hindi ko na kayang mag-drive sa sobrang kalasingan. I slept there the whole night, alone. Paliwanag ko. Hindi pa rin niya ako pinansin, kaya nagpatuloy ako. Umuwi ako kinaumagahan at naabutan ko sa kwartong tulog na tulog ka. Sobrang nakonsensya at nahihiya ako, dahil pinaghintay kita ng buong magdamag. Kaya hindi na rin kita inabala pang gisingin. Umalis kaagad ako at hindi ko na nagawa ang everyday routine kong ipagluto kayo ni Ate Cas ng agahan. Dahil wala talaga akong mukhang may haharap sa iyo pagkagising mo, sa inyo ng anak natin. Buong maghapon kong binabad ang sarili ko sa pagtatrabaho sa opisina, and I even came home late in the evening, tapos tulog ka na pagkarating ko. Aaminin kong sinasadya kung huwag mong maabutan pagkagising sa umaga, pati na bago matulog sa gabi, dahil hindi pa talaga ako handang harapin ka. Sobrang nahihiya pa ako sa nagawa ko. It looks like she's still not satisfied with my reason yet. Pero hindi ako susuko. Okay, I admit it. Chelsea tried to seduce me that night, but she failed because I never let her do such a thing. Hinatid lang niya ako sa penthouse, then she left and I slept all night, all alone with myself. The next morning, the Diaz Enterprise sent me another interior designer, who will replace Chelsea, my partner planner. Chelsea even called me to say, she's sincerely sorry for what she have done to me. TOS that's why Chelsea not my partner anymore. Doon ay nabigla siya at napatingin sa akin. She quit. Halos hindi makapaniwalang tanong niya. I smiled and nodded. She did. That's why there's no reason for you to worry at anything at all. And besides, the new interior designer is a man with smart brain and has professionalism. There's no need to worry anymore. Umiwas ulit siya. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Hindi ko naman hinihingi ang paliwanag mo. Maingat na pinisil ko ang kamay niyang hawak ko pa rin. I know, you wouldn't need my explanation, but it was me. It was me who wants to explain myself to you. Hinawakan ko ang chin niya at iniharap siya sa akin. Para salubungin ang mga mata ko. I want to be an honest, and loyal husband to you, Alondra. Ayoko nang nagtatago ako ng kung ano sa'yo, gusto ko lahat malaman mo. Lahat ng mga detalyeng nangyayari sa buhay ko ay alam mo, sa mga kabutihan at kamalian mang nagagawa ko. Gusto kong ikaw ang napagsasabihan ko ng lahat, gusto kong open ako sa'yo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, gusto kong maging mas close tayo. I said with all the honesty within my heart. Totoo ba yan? She asked while looking at my eyes intently. Para bang sinusuri niya sa mga mata ko, kung nagsasabi ako ng totoo. I know and I feel it, may pag-asa. May pag-asa ako. Pakiramdam ko ay nabuhayan bigla ako ng loob. Masaya akong tumungo tapos dinala ko sa labi ko ang kamay niya. I planted it with small soft kisses. It's true. Please believe in me, Alondra. I want you to believe in me. Can you believe in me? She slowly nodded as she closed her eyes for a while. I believe in you, she said, and then she opened her eyes. Basta wag mo na lang ulit-uulitin yung nangyari last night ah. Kapag mga ganoong bagay mapag-uusapan naman natin ng mabuti, at bilang asawa mo, nandito lang naman lagi ako para sa'yo, para pakinggan at intindihin ka. Tuluyan nang nawala ang pagiging malamig niya, at hinaplos ng maiinit niyang mga sinabi ang puso kong sobrang nagmamahal. Nagmamahal sa kanya. Automatiko ko siyang niyakap, dahil sa saya na nadarama ko sa mga sandaling ito. Salamat, Alondra. I promise, hindi na yun mauulit. Pakiramdam ko parang bata akong biglang napangaralan ng guru ko. Na may mga tao pala talagang ipinanganak, para intindihin tayo kahit gaano man tayo kakomplikado. I'm very happy, I have Alondra. Alondra POV. It's June 8 now, first day of school in private schools, kaya heto ako at buong maghapong binantayan si Ate Cas sa unang araw niya. Nag-leave talaga ako sa opisina para samahan siya rito. I know he's already a big boy, and he's grade 5,
pero gusto ko pa ring gawin ang nakaugalian ko na, kahit noong nasa New York pa kami, na buong maghapon ko siyang sasamahan sa school niya sa unang araw. Ultimo si Anthony gusto din. Umabsent sa opisina niya, para samahan ako dito sa pagbabantay kay Atticus, pero pinilit ko sa kanyang wag na, dahil bukod sa kaya ko na naman ito mag-isa.eh alam kong marami pa siyang trabahong naghihintay na hindi niya pwedeng iwan. Mommy, nakita kong tumatakbo ang anak ko dito. Sa kung nasaan ako nakaupo. Nandito ako ngayon sa school canteen nila, kasama at kausap ang mga bagong nakilala kong mga parents din ng ibang mga bata. How's the first day, son? Magiliw kong tanong nang salubungin niya ako ng yakap. Masaya po, mommy. Marami po akong nakilalang mga bagong classmates and friends. Magiliw din niyang sagot. Kumalas kami sa yakap, at bahagyang nakayukod pa rin ako para magpantay kaming dalawa. Talaga, mababait ba ang mga bago mong classmates and friends anak? Opo. Ikaw ba? Did you behave well during the class? Proud siyang tumungo. I even got a star from our teacher mommy, because according to her, I'm very good and attentive. Ipinakita niya ang palad niyang may 3 stars. I'm so proud. Wow! You're excellent, Atticus. I'm so proud of you. Marahang tinapik ko ang kanyang malambot na pisngi. Ang galing pala ng anak mo, miss. Ang gwapo pa. Natutuwang komento ng kasama ko dito sa table, na yaya ng isang batang grade 2. Pareho kami ni Atticus na napalingon rito. Salamat. Masaya kong sagot. It's true. Atticus bright and handsome. Sa suot nitong school uniform, kakikitaan halos ito ng potensyal para sa pagmomodel, kapag nagbinata ito. Hindi sa pagmamayabang pero ganoon kagwapo ang anak ko. Let's go home now, nak. Sabi ko tapos ay tumayo na, at naghanda na. Para sa pag-uwi namin. Instead of going home this early, why don't we go to daddy's office first, mommy? He suddenly suggested. Nagulat naman ako sa naging suhestyon niya bigla. Tiningnan ko ang rilong nasa palapulsuhan at nakitang 3:46 PM pa lang naman pala talaga. Maaga ang naging dismissal ngayon ng klase ng bata, dahil first day pa lang, at hindi pa talaga nagsimula ang regular class. Sige na po, mommy. Hindi pa po ako nakakapunta sa company ni daddy hindi ko pa po nakikita yung office niya, kaya pumayag na po kayo. Gusto ko talagang makita ang office niya, kahit ngayon lang po, mommy. Please. He insisted using his puppy eyes to convince me. Pinag-isipan ko munang mabuti ang gusto niya. Kahit busy si Anthony ngayon sa opisina, wala naman sigurong masama kung bibisita lang kaming mag-ina niya sa kanya, di ba? Hindi naman siguro kami makakaabala, dahil ngayong araw lang naman ito, di ba? I smiled at my son. Okay. Yehey. Tuwang-tuwang na ibulalas niya. Bago kami tumuloy sa kumpanya ng ama ni Atticus, dumaan muna kami sa isang cakes and pastries shop, para bumili ng pasalubong sa lalaki. Pagkatapos ay nakarating kami sa tapat ng opisina nito, at sinalubong kami ng nakangiting si Mary Lo. Good afternoon, Mrs. Morgan. Magiliw na bati ng sekretarya sa akin, tapos bumaling sa batang hawak ko. Sino po siya, ma'am? Ang cute naman po niya. Good afternoon. This is Atticus, anak namin ni Anthony. Nakangitiring sagot ko sa kanya. Nagulat siya ng sobra. Anak niyo po. Kaya naman pala kamukhang kamukha po ninyo ni Sir Anthony. Masayang binalingan niya ang bata. Hi cutie boy. Ngumiti naman ang anak ko. Hi po. Ilang taon na po siya, ma'am? Coming 9 this July. Nagtaka ang itsura niya bigla. Alam niyang kamakailan lang kami nagpakasal ni Anthony, pero magna 9 years old na ang anak namin ng huli. I just smiled at her curiosity. Nasaan nga pala ang amo mo? Nasa conference room po siya ngayon, pero pwede niyo pa naman siyang puntahan kasi 6 PM pa naman po yung meeting niya, with the stockholders, board members, and with the CEO of Diaz Enterprise. She checked her wristwatch. You still have 1 hour to talk to him. 5 PM pa naman yung dating ng ibang mga members, tapos 6 PM yung start. She informed. Nakakaintinding tumungo ako. Saan makikita yung conference room? Sa 5th floor po, room 442. Gusto niyo po bang ihatid ko na kayo doon? She offered. I shook my head. No, thanks, Mary Lo. I can handle. Sigurado po kayo, ma'am. I nodded.
Pagkarating namin ni Atticus sa 5th floor, nakita ko kaagad ang room, kung saan naroon ang conference room. Pagdating namin sa tapat ng nasabing room, agad kong pinindot ang open switch, then suddenly the modern door opens. But I was really apple when I saw Anthony standing in front of his listeners, while he was discussing about his part on the merging project. Napatigil siya sa pagsasalita, at napadako ang tingin sa amin ng anak niya. Gulat na gulat siya pati na ang mga kamiting niya, na nakapako na rin ngayon sa aming mag-ina ang mga tingin. Gulat at nagtataka ang itsura ng mga ito. Ang sabi ni Mary Lou, 6 PM pa yung meeting, bakit ganito? Mali ba ang impormasyong nakuha niya? I smiled awkwardly at them. I'm sorry, you can continue, we're leaving. Sabi ko habang hiyang-hiya, at halos hindi makatingin sa mga mata nila. Bumaling ako kay Atticus. Let's go Atticus. Mahinang sabi ko habang hawak pa rin ito, at tumalikod na kami sa kanila para umalis na kaagad. No. Wait Alondra. Napatigil kami ng bata sa akmang pag-alis, at muling lumingon sa loob. Tumatakbo papunta rito sa kinaroroonan namin, ang tumawag sa amin na si Anthony. Don't leave. Come in. Aniya nang makalapit at inilahad ang palad sa harap ko. Nag-aalangan ako kung tatanggapin ko ito, dahil mapanuri ang mga mata ng mga taong nasa loob, habang nakatingin sa aming mag-ina. But in the end, I accepted his hand. Mas hindi namang tama na hindi ko tanggapin ito. Ngumiti muna siya kay Atticus, at saka iginiya na kami papasok sa loob, habang hawak-hawak pa rin ang isang kamay ko. Pagdating sa loob ay halos mayuko-yuko ako sa hiya, lalo pat nang mapagtanto ko, kung ano lang pala ang suot ko ngayon. I'm just wearing a red short shorts, and a loose light violet t-shirt then sneakers, mukha akong basahan. Atticus just wearing a school uniform, while holding the paper bag of our pastry pasalubong for his dad. Attention everyone! Pasensya na sa kaunting abala. But I want you to know that these two are my family. This is my wife Alondra, and our 8-year-old son Atticus, Anthony said while smiling proudly. Tiningnan ko siya bigla. He smiled at me softly. Walang mababakas na pagkapahiya mula sa kanyang itsura, bagkus ay proud pa nga ito. Talagang gamaan ang loob ko, lalo na nang marahang pinisil pa niya ang kamay kong hawak niya. Patunay ito na anuman ang itsura namin ng anak niya sa harap ng mga tauhan niya, ay hindi niya kami ikinahihiya. It feels so good. She's gorgeous Mr. Morgan. You had the good taste. Anang isa sa mga kamiting na naroon din sa mahabang table, sa harap ng projector, kung saan nagdi-discuss ang asawa ko kanina. Thanks Mr. Andres. I'm flattered. Anthony answered the man as he laughs. The young hair's handsome. Kamukhang kamukha ni mommy at ni daddy. Nakangisi namang komento nung isang may edad, habang nakatingin kay Atticus. Thank you po. Nakangiti namang sagot ng bata. Nakangiti ding tumungo ang matanda rito. My pleasure for your compliment with my son Mr. Diaz. Nakangisi namang sabad ni Anthony sa matanda. Mr. Diaz. So, he must be the CEO of Diaz Enterprise, and Chelsea uncle, right? Hold on. Formal na sabi ni Anthony sa mga kamiting tapos, ay iginiya na kami ng anak niya paupo sa isang mahabang sofa sa isang tabi. Anthony, I'm sorry. I didn't know. Nakakahiya. Mahinang sabi ko. Magaang nginitian lamang niya ako, at marahang hinaplos ng isang kamay niya ang pisngi ko. Naging banayad bigla ang pakiramdam ko. You don't need to be shy. Be confident instead. Asawa ka naman ng CEO ng kumpanyang ito. He said then he winked at me. Pakiramdam ko, literal na tumalon-talon sa tuwa ang puso ko, dahil sa ginawa niya. Come on. Chin up. Masyado kang maganda para yumuko. Abot hanggang tenga ang ngiti niya, nang hawakan niya ang baba ko at itinaas ang ulo ko. I suddenly realized that he's right. There's no any reason for me to be shy, because I am the wife of this company CEO, I am his wife. At yung nagawa kong pang-aabala sa meeting nila, hindi ko naman sinasadya, kaya hindi dapat ako mahiya. Kung si Anthony nga hindi ako ikinahihiya sa ganitong informal na suot ko, sa loob ng kumpanya niya, pati na sa harap ng mga kamiting niya, ako pa kaya sa sarili ko mahihiya.
No, hindi dapat ako mahiya. I smiled at him widely and nodded as I raised my head proudly. Maraming salamat Anthony. Ako naman ang pumisil sa kamay niyang kanina pa nakahawak sa kamay ko. Tumango siya at magiliw ring binalingan ng anak namin. Can you wait for daddy for a while, young handsome? Magiliw din itong tumango. I and mom can wait, big man. Just work well. Pilyo namang hamon nito. Nakakatuwa dahil matagal na rin nilang hindi nagamit ang tawagang big man at yung handsome. Simula nang malaman nilang mag-ama sila. Ngayon na lamang ulit at talagang nakakatuwang pakinggan. I will. Pilyo din na sagot ni Anthony, saka pinakawalan na ang kamay ko, nang masigla na siyang tumakbo papunta ulit sa harap ng mga kamiting niya. He smiled again to Atticus and me, before he started to resume the discussion in front of his members. So, in behalf of my planner partner Mr. Cesar Martin, who's absent right now due to some health complication, we would like to present to you the face of merge branch of Mordias. He presented the blueprint of his plan then discussed it, tapos yung iba pang mga mahahalagang impormasyon, tungkol sa merging project. Magaling siya. Napakagaling ng presentation niya, kaya nang matapos siya, ay matinding palakpakan ang natamo niya, mula sa mga kamiting. Good job, Mr. Morgan. Anang matandang Diaz, at mukhang tuwang-tuwa nga sa naging presentasyon ng asawa ko. Fantastic, Mr. Morgan. Sunod pang papuri ng isa sa mga stockholders. Job well done. Kinamayan niya lahat ng mga nagpaulan sa kanya ng papuri, dahil sa magandang presentasyon, at nagustuhan ng lubos ng mga ito, kasabay ng kanyang pasasalamat. Isa-isa na ring sumibat palabas ang mga kamiting. Nang halos makaalis na ang lahat, saka naman nilapitan niya kami ni Atticus. That was impressive Daddy. I'm so proud of you. Natutuwa at buong pagmamalaking salubong ng bata sa kanya, saka naglahad ito ng kamay, na para bang isa rin ito sa mga naging kamiting niya. Matawa-tawa siya nang tinanggap ang kamay nito. Thank you sir. Biro pa niya. You're welcome Mr. Morgan. Biro din ito sabay bitaw sa kamay niya. By the way Daddy, may pasalubong po kami sayo. Ibinigay nito ang paper bag ng pastry, pasalubong na binili namin kanina. Tinanggap niya ang pasalubong. Wow! Thank you! Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay binalingan naman ako. Let's go, let's eat your pasalubong somewhere. Nakangiting tumango ako. Let's go. Nang nasa elevator na kaming tatlo pababa nitong building, bigla ko na namang naalala ang pang-iistorbo ko kanina sa formal na meeting niya. Anthony, I'm sorry again for the mess, ha? I said in an apologetic tone. He held my free hand. You don't need to be sorry. It wasn't your fault. By the way, paano mo nga pala nalamang nasa conference room ako? Sinabi ni Mary Lou. She told us that you'll start the meeting by 6 p.m., kaya pwede ka pa naman daw na bisitahin, but I never thought na nagsisimula na pala kayo. Nasa po niya ang ulo. Oh that. I'm sorry. Please don't blame Mary Lou for this. It wasn't her fault, it's also mine. I didn't inform her that the personnels came early, that's why the meeting started early also. Nakakaintinding umiling ako, hindi ko naman sinisisi si Mary Lou. I knew that she was also uninformed of the early time of meeting, it wasn't really her fault. Tumango naman siya, bumukas ang elevator at lumabas kaming tatlo. Hawak ko si Atticus, habang ang isang kamay ko naman ay hawak ni Anthony, at nasa isang kamay naman nito ang pasalubong na ibinigay namin ng bata. I've got an idea. Napatigil rin kami sa paglalakad, nang tumigil si Anthony at biglang nagsalita. Nagtatanong ang mga mata namin ni Atticus na nakatingin sa kanya. Alam ko na kung saan natin kakainin itong pasalubong nyo. Nakangising sabi niya sa amin. Dahil sa kanyang ngisi, kaya kapwa kaming nakaramdam bigla ng excitement ni Atticus. Saan? Nagkasabay pa kami ng bigkas ng bata. Walang salitang mapilyong commandant lamang ito sa amin. Saka nagpatuloy na ulit sa paglalakad. Nagkangitian naman kami ni Atticus dahil sa excitement. Pinagbuksan niya kami ng kotse sa backseat, at siya na may umupo sa driver's seat, then he started the engine. Sobrang excited kami ni Atticus nang nasa biyahe pa lang, kaya panay ang sabad namin kay Anthony, kung saan ba talaga kami nito dadalhin, ngunit pangiti-ngiti lamang ang sagot na nakukuha namin.
Napawi lamang ang ngiti ko nang mapagtanto, kung saan kami paroroon. Pumasok kami sa main gate ng Plaza Park, at nagparke ng kotse sa isang parking space. Dito ba ang tinutukoy niya? Let's go. Banayad ang ngiting naglahad siya ng palad sa akin, nang makababa kami ng kotse. Seryoso ako at nag-aalinlangan nang tiningnan siya, ngunit nagpa siya akong tanggapin pa rin ito. Naglakad-lakad kaming tatlo sa paligid ng napakalaking Plaza Park. Wow! Ang ganda naman po rito, Daddy. Anong lugar po ta? Amused na sabi ni Ate Cass. Plaza Park, anak. Bakit? Hindi ka ba dinadala ni Mommy dito noon? Umiling ito. First time ko po pumunta rito. Nagtatanong ang mga matang bumaling si Anthony sa akin, kaya naman maagap akong umiwas. Hindi pa naman ulit ako nakakapunta dito after 9 years. Marahang pinisil na lamang nito ang kamay kong hawak niya, saka ako nginitian. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Tulad ng dati, marami pa ring mga pumaparito. Karaniwan teenage couples na masayang nagdi-date, parang kaming dalawa lang noon ni Anthony. After class pumupunta agad kami rito para mamasyal, masaya kami noong mga panahong iyon at mahal na mahal ko siya. Akala ko nga noon mahal din niya ako, pero akala ko lang pala ang lahat. Biglang parang may kung anong tumusok sa puso ko, at muli kong naramdaman yung sakit. Being here is remembering the happiness and pain. Hindi ko maiwasang maging bitter, kung sa bawat daraanan namin ay naaalala ko ang lahat ng mga pagpapakatanga ko para sa kanya noon, lalong-lalo na noong naghiwalay kami sa lugar na to, ang mga masasakit niyang mga salita, na tila ba isang punyal na humahati sa puso ko. I think it's not a good idea that we're here, para kasing bumalik lang yung sakit, at galit na naramdaman ko sa kanya 9 years ago. Wow! Laro po tayo. Excited na sabi ni Ate Cass, nang makarating kami sa playground, saka bumitaw sa kamay ko, at kumaripas ng takbo papunta sa uguyan. Sa uguyan kung saan ang paborito naming sakyan dito sa playground. Ganon na ganon pa rin ang itsura, at tila walang nagbago. Malalim yata ang iniisip mo. Antag ni Anthony. Parang bigla akong napukaw mula sa pag-iisip. Umiling ako sa kanya. Alondra, may problema ba? Hindi mo ba nagustuhang bumalik tayo dito? He asked worriedly. Bahagyang umiling ako, saka walang salitang binawi ko mula sa pagkakahawak niya ang kamay ko, at iniwan siya para puntahan si Ate Cass.